Lubos na ikinalulugod ng manunulat na ibahagi ang kwentong ito ng libre, at ang inyong pagtangkilik ang pinakamalaking gantimpala. Gayunpaman, kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ang akdang ito ng karagdagang suporta, malugod naming tatanggapin ang anumang inyong may aabot. Maaari po ninyong gamitin ang QR codes o ang bank account details na makikita sa inyong screen. Anumang halaga ay makatutulong upang patuloy na makalikha ng mga bagong kwento. Tandaan po na hindi ito sa pilitan, kundi isang voluntaryong pagsuporta lamang. Maraming salamat po. Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong kathang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar, at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar, o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intensyonal at isa lamang purong nagkataon. Hello dear listeners! Bago tayo magsimula, gusto ko lang magpasalamat sa inyong patuloy na pakikinig at suporta sa channel na ito. Dahil sa inyo, patuloy tayong nakakagawa ng mga kwentong nagbibigay saya, kilig at emosyon. Kung gusto ninyong magbigay ng extra support, pwede ninyong gamitin ang super thanks button dito sa video. Simple lang, i-click nyo lang yung thanks button sa baba, piliin ang amount na gusto ninyo, at pwede rin kayong mag-iwan ng message. Malaking tulong na yon para mas mapaganda pa natin ang mga susunod na kwento. Mas maayos na audio, mas mabilis na uploads, at mas maraming chapters. Pero syempre, okay lang din po na makinig lang kayo. Ang presence ninyo pa lang, sobrang appreciated na po. Now, atin na pong ipagpapatuloy ang kwento. Salamat po. Kinabukasan, nakahanda na ang lahat. Pagpasok pa lamang ni Rome at Zeke sa airport, may mga lalaking naka-uniform at may suot na puting guwantes ang agad na sumalubong sa kanila. Isang tipid na tango lamang ang isinagot ni Zeke sapat upang maunawaan ng mga ito ang kailangang gawin. Dire-diretso ang dalawa sa paglalakad. Ang kanilang mga kamay ay mahigpit na magkahawak, isang eksenang tila nagpapatigil sa mundo ng mga taong nakapaligid sa kanila. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakad, napatigil si Rome. Lumingon siya sa likuran, tila may hinahanap. Zeke, yung mga gamit natin, may pag-aalalang sabi ni Rome. Bahagya pa siyang huminto, akmang babalik. Isang matamis at kampanting ngiti lamang ang isinagot ni Zeke. Sandali siyang tumigil at tiningnan ng mga mata ni Rome. Tila pinapakalma anumang kaba sa dibdib nito. There are people who will take care of our things, Mrs. Malumanay na sagot ni Zeke. Tila pinapakalma ang kinakabahang si Rome. Dahil na din kasi sa mga nangyari dito, kahit maliit na bagay lang na alalahanin ay kinakabahan ito agad. Mabilis at tila walang kahirap-hirap ang naging proseso. Mula sa pagbabayad ng travel tax hanggang sa pagdaan sa immigration, tila may invisible na pulang carpet na nakalatag para sa kanila. Wala ang mahabang pila, wala ang nakakapagod na paghihintay, at wala ang mga mabusising tanong. Dinala sila ng kanilang mga hakbang sa luxury lounge. Isang oras silang nagpahinga sa loob ng isang silid na tila hindi bahagi ng maingay na airport. Napapalibutan sila ng malalambot na sofa, amoy ng mga mamahaling kape, at ang katahimikang tanging mga piling tao lamang ang nakakatamasa. Nang inanunsyo na ang kanilang flight, hindi naramdaman ni Rome ang karaniwang pagmamadali ng mga pasahero. Walang siksikan, walang mahabang pila sa bukana ng tulay patungo sa eroplano. Sa halip, isang personal na concierge ang lumapit sa kanila. Iginiya sila sa isang pribadong daanan na tila nakalaan lamang para sa mga espesyal na tao. Paghakbang nila sa loob ng dambuhalang Airbus A330, ang itinuring na pinakamalaki at pinakamahal na airline sa buong mundo, tila huminto ang paghinga ni Rome. Hindi ito ang karaniwang eroplano na may magkatabing upuan. Ang bumungad sa kanya ay ang business class sanctuary. Ang bawat suite ay may sariling pintong sliding para sa purong privacy. Ang mga upuan ay gawa sa pinakamahal na Italian leather na isang pindot lang ay naging isang full-size flatbed na may kasama pang memory foam mattress. Zeke, parang isang kwarto na to ha, pabulong na tanong ni Rome.
Bago pa makasagot si Zeke, isang flight attendant ang lumapit na may dalang silver tray. "Welcome on board, Mr. Viga, Mr. Vasquez. Would you like a glass of our vintage wine to start your journey?" Ngumiti si Zeke at kinuha ang isang baso at sinabihan ang flight attendant na isa lang ang kukunin nito. Hindi pa rin kasi umiinom si Rome ng ganoon. Umalis na din agad ang babae. "This will be a relaxing flight kahit mahaba ang biyahe natin. Our flight going to Dubai will take up to 9 hours. Magle-layover pa kasi sila sa Dubai ng 2 oras bago pumunta ng Barcelona, Spain, ang first stop nila for their Euro trip. Iginiya ni Zeke si Rome sa loob ng suite habang namamangha si Rome sa 32-inch touchscreen monitor at sa noise-cancelling headphones na nakahanda. Hindi mapigilan ni Zeke ang mapatitig sa kanyang misis. Para kay Zeke, ang gandang tanawin ang reaksyon ni Rome. Sa gitna ng kanyang paggamangha, naramdaman ni Rome ang paglapit ni Zeke sa kanyang likuran. Ipinulupot ni Zeke ang kanyang mga braso sa bewang ni Rome at ipinatong ang baba sa balikat nito. "Bakit parang gulat na gulat ka pa rin sa mga kaya kong ibigay sa iyo, misis?" Bulong ni Zeke. Ang mainit na hininga nito ay nagpadala ng kilabot sa leeg ni Rome. "Pwede naman ako sa mumurahin eh. Hindi naman ako galing sa mayaman na pamilya. Okay naman ako sa simple lang. Ang dami-dami mo nang ginawa sa akin. Sobrang mamahal pa," sagot ni Rome. Hinawakan ni Zeke ang kamay ni Rome at dinala ito sa kanyang mga labi para sa isang banayad na halik. "Rome, look at me. In my world, you are the highest priority. Hindi lang ito dahil may pera ako. Ginagawa ko to dahil gusto kong maranasan mo ang lahat ng kagandahang ipinagkait sa iyo noong tadhana noon. If you just can open my heart, you will know how special you are to me. A special love doesn't deserve simple things. You deserve all the best in the world." Napangiti si Rome sa mga sinabi ni Zeke. Hindi talaga pumapalya si Zeke para pasiyahin siya. Sa loob ng marangyang cabin na may sariling shower spa, fine dining menu na gawa ng mga Michelin star chefs at ang serbisyong walang kapantay, isa lang ang tanging mahalaga kay Rome, ang makasama ang tanging mahal at minahal niya. Naging parang isang marangyang panaginip ang takbo ng kanilang biyahe. Pagbaba sa Dubai, hindi nila naramdaman ang pagod ng biyahe dahil sa luxury lounge ng airline. Doon muling nilunod ni Zeke si Rome sa atensyon habang hinihintay ang kanilang susunod na lipad. Nang makasakay sila ulit, isang sweet pa din ang naranasan nila. Walang nagbago, ang parehong privacy at ang parehong presensya ni Zeke ang nagbibigay ng kulay sa kanilang paligid. Pagkatapos ng 7 oras ay dumating na sila sa Barcelona, Spain, ngunit hindi pa nakakalapag ang eroplano. "Zeke, anong oras na ba?" tanong ni Rome habang sinasandal ang ulo sa malambot na headrest. Sumisilip siya sa bintana. Tiningnan ni Zeke ang kanyang relo at muling ibinalik ang tingin kay Rome. Ang kanyang mga mata ay may halong lambing at pananabik. "It's 1 in the morning, Spain time. Paglapag natin, diretso na tayo sa hotel para makapagpahinga ka ng maayos." "Madaling araw na pala dito. Hindi naman ako inaantok kasi ang sarap ng tulog natin kanina," pag-aamin ni Rome. Hinawakan ni Zeke ang baba ni Rome at dahan-dahan itong iniharap sa kanya. "That's okay. I am glad na naging komportable ka sa biyahe. Ayoko kasing napapagod ang misis ko." Gaya ng inaasahan, ang paglapag ni Zeke at Rome sa Barcelona ay walang naging aberya. Sa loob ng tahimik at malamig na airport sa kalagitnaan ng madaling araw, mabilis na lumabas ang kanilang mga gamit, maayos, kompleto at tila hindi man lang nagalaw sa loob ng cargo. Paglabas nila ng terminal ay naghihintay ang isang makintab at itim na luxury car na may logo ng hotel na pinareserve ni Zeke. Ang driver na naka-uniform at may suot na puting guwantes ay agad na yumukod nang makita sila. Isang mabilis na kilos lang nito at ang kanilang mga maleta ay lula na ng sasakyan habang pinagbubuksan sila ng pinto. "Pasok na, Rome, baka lamigin ka rito sa labas," malumanay na utos ni Zeke habang inaalalayan si Rome sa pagkupo sa loob ng sasakyan.
Ang loob ng kotse ay amoy bagong leather at may kasama pang malamig na bottled water. Habang binabaybay nila ang malalawak at tahimik na kalsada ng Barcelona patungo sa hotel, nakatingin lang si Rome sa labas. Ang mga street lights ng Spain ay tila mga gintong bumbilya na nagbibigay ng liwanag sa mga lumang gusaling bato. Zeke, sigurado ka bang hotel pa ang pupuntahan natin? Parang palasyo na ang pinupuntahan natin sa ganda ng sasakyan na to, biro ni Rome. Bagamat may halong tunay na paghanga sa kanyang boses. Natawa ng bahagya si Zeke at inakbayan si Rome. Inilapit ito sa kanyang katawan para bigyan ng init. Everything is just a preparation for the next few days, Mrs. I want this trip to be perfect. Ayokong may iniisip ka kahit ano. Pero kung may iisipin man, gusto kong mag-relax at kasama ka. Habang papalapit sila sa hotel, ay naramdaman ni Rome ang pabilis ng tibok ng kanyang puso. Unang pagkakataon na mangibang bansa siya at sa Barcelona, Spain pa talaga. Sobrang ganda nito, malayong malayo sa mga karaniwang lugar sa Pilipinas. Kahit madaling araw na nang dumating ang dalawa, nagising pa din ang mga ito ng maaga para sa unang araw nila sa Barcelona, Spain. Ang bawat kanto ng lugar ay binabalot ng halimuyak ng bagong lutong churros at ang malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa dagat. Una nilang pinuntahan ang La Sagrada Familia. Paghakbang nila sa loob, tila napatigil si Rome sa pagkamangha. Ang mga dambuhalang kolum ay tila mga puno sa isang mahiwagang gubat na abot hanggang langit. Ang sikat ng araw na tumatagos sa mga makukulay na stained glass ay nag-iiwan ng mga bahid ng kahel at asul sa balat ni Rome na tila binibigyan siya ng isang banal na basbas. Sa mukha ni Rome makikita mo para siyang nananaginip. Naramdaman ni Rome ang mainit na palad ni Zeke sa kanyang bewang. Totoo ito. Nandito tayo, Mrs. ko. Napatango na lang si Rome. This church took 100 years to build. And it's still not finished, bulong ni Zeke. Ang boses nito ay parang marangyang musika sa pandinig ni Rome. Parang tayo, Rome. We are an unfinished masterpiece. At hindi ako mapapagod na buuin ang buhay natin araw-araw. Yumakap si Rome kay Zeke. Tuwang-tuwa ito sa mga nakikita niya. Nagdasal din ang dalawa sa Panginoon para sa lahat ng biyaya na binigay niya. Matapos ang kanilang paggamangha sa loob ng katedral, dinala sila ng kanilang mga hakbang sa isang malapit na park. Gusto ni Rome na maramdaman ang payak na katahimikan sa gitna ng karangyaan. Naupo sila sa isang bench, ninanamnamang sandali. Dito muna tayo, Zeke. Gusto ko munang namnamin ang ganda ng lugar, sabi ni Rome. Stay here, Mrs. Naubos na pala yung water natin. Bibili lang ako sa kiosk doon. I'll be fast, okay? Babalik ako agad, sagot ni Zeke bago ito naglakad palayo. Ngunit sa sandaling lumuwag ang hawak ni Zeke, tila nagbago ang ihip ng hangin. Ang masayang tawanan ng mga turista sa paligid ay biglang nagbago. Parang isang sirang radyong unti-unting nawawala ng signal. Ang sikat ng araw na kanina ay nagbibigay ng init ay biglang naging maputla. At doon, sa tikalayuan, nakita niya ang isang taong hinding-hindi niya malilimutan. Isang babaeng nakatalikod, may suot na pamilyar na damit. Nang dahan-dahan itong lumingon, ang puso ni Rome ay tila piniga ng isang malamig na kamay. Si Claire, nakatingin ito sa kanya, hindi galit, kundi tumatawa. Isang matalas at mapang-asar na tawa na tila humihiwa sa kanyang kaluluwa. Hindi. Bakit ka nandito? Bakit mo kami sinusundan? Nanginginig na bulong ni Rome. Ngunit ang tawa ni Claire ay lumalapit. Sa bawat kurap ni Rome, tila ba bumibilis ang bawat hakbang ng kanyang takot. Inaatake siya ng kanyang PTSD. Tumayo si Rome. Nagsimula siyang tumakbo para siyang baliw na umiiwas kahit wala namang humahabol sa kanyang masamang tao. Sa kanyang isip, ang bawat taong nadadaanan niya ay nagiging si Claire. Lahat sila ay tumatawa, lahat sila ay nanunuya.
Umalis ka, layuan mo ako, sigaw ni Rome. Ang kanyang boses ay punong-puno ng desperasyon. Nakarating siya sa isang sulok ng gusali, nakasandal sa malamig na pader, nanginginig at nakatakip ang mga tenga habang hinahabol ang kanyang hininga. Ang ganda ng Barcelona ay naglaho. Ang tanging natira ay ang nanlilisik na mga mata ni Claire sa kanyang guni-guni. Biglang may mga kamay na humawak sa kanyang balikat. Nagpanik si Rome, pilit na kumakawala. Bitiwan mo ko, please Claire. Hayop ka, bitiwan mo ko. Rome, it's me. Wala si Claire, tumingin ka sa akin. Ang boses na iyon, matatag, mainit at puno ng pagmamahal. Nang imulat ni Rome ang kanyang mga mata, wala na ang tawa ni Claire. Ang nakita niya ay ang mukha ni Zeke na basang-basa ng pawis. Ang mga mata nito ay punong-puno ng pag-aalala habang nakatingin sa kanya. Agad siyang binigyan ng isang mahigpit na yakap. Humahagulhol si Rome. Hindi niya alintana kung nasaan sila. Ang tanging mahalaga ay ang matatag na dibdib ni Zeke na nagsisilbing kanyang tanging kanlungan. Tahan na, misis ko. I am so sorry. Hindi na kita iiwan ulit kahit isang saglit. Tahan na, bulong ni Zeke. Ang kanyang boses ay naginginig din sa takot. Takot na baka sa isang kisap mata ay tuluyan nang mawala sa kanyang katinuan ang lalaking pinakamamahal niya. Hinigpitan ni Rome ang kapit sa damit ni Zeke. Tila natatakot na kapag bumitaw siya ay lilitaw muli ang mapanuyang mukha ni Claire. Thank you Zeke, thank you at nasundan mo ako. Hirap na sabi ni Rome sa gitna na kanyang pag-iyak. Hinalikan ni Zeke ang tuktok ng ulo ni Rome, pilit na pinapakalma ang nanginginig nitong katawan. I should have known na ang PTSD mo ay maaaring umatake anumang oras. Papunta na sana ako sa kiosk na pagbibilhan ko ng tubig, pero nang lumingon ako para tingnan ka, nakita kitang tumatakbo. Takot ka at natataranta, so I ran as fast as I can. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nangyari sa iyong masama. Tumingala si Rome. Ang kanyang mga mata ay mapula at basang-basa ng luha. Para siyang isang batang nawawala sa gitna ng maraming tao at ngayon lang nakita ng kanyang tanging sandigan. Huwag mo na akong iiwan mag-isa, Zeke, please. Huwag na. Hindi na, misis, pangako. Seryosong sagot ni Zeke sabay haplos sa pisngi ni Rome upang itayo ang mga luhang ayaw tumigil sa pag-agos. Hindi nila namamalayan na ang mga taong dumadaan sa park ay unti-unting tumitigil sa harap nila. Pinagtitinginan sila ng mga turista at mga lokal. Ang dalawang lalaking magayakap sa gitna ng kalsada. Ang isa ay tila gumuho ang mundo at ang isa naman ay handang maging haligi upang huwag tuluyang mawasak ang kanyang mahal. Ngunit para kay Zeke, walang ibang tao sa Barcelona kundi silang lang dalawa. Walang ibang mahalaga kundi maibalik ang kapayapaan sa isip ni Rome. Sa ilalim ng sikat ng araw ng Espanya, naging saksi ang lahat sa isang pag-ibig na hindi lang puro karangyaan at saya, kundi isang pag-ibig na handang makipagbuno sa mga multo ng nakaraan. Matapos ang madilim na nakaraan na pumasok sa isip ni Rome, dahan-dahang bumalik ang kapayapaan sa kanyang puso. Sa tulong ng mahigpit na yakap at mga pangako ni Zeke, ang mga multo ng nakaraan ay muling naitaboy sa dilim. Upang tuluyang ma-distract si Rome, dinala siya ni Zeke sa mas makukulay at mas masiglang bahagi ng Barcelona. Hindi na muling bumitaw si Zeke. Ang kanyang malalaking palad ay laging nakakulong sa maliliit na kamay ni Rome habang binabaybay nila ang makasaysayang Gothic Quarter. Namangha si Rome sa mga makikipot na eskinita na tila nagdadala sa kanila sa sinaunang panahon. Naglakad-lakad din sila sa Las Ramblas kung saan ang bawat hakbang ay puno ng buhay, musika at bulaklak. Dahil gusto ni Zeke na muling bumalik ang sigla ni Rome, hindi niya pinalampas na ipatikim ang pinakamahuhusay na lokal na lutuin. Sa isang sikat na tapas bar sa La Boqueria Market, pinagsaluhan nila ang sariwang hamon Iberico na tila natutunaw sa dila at ang malasang gambas al ehelio na nagpabuka sa gana ni Rome. Sa bawat subo, nakatingin lang si Zeke sa kanya. Tila bini-verify kung bumabalik na ba ang kislap sa mga mata ng kanyang misis.
Pinatikim din niya nito ng mainit at malutong na churros con tsokolate, isang matamis na tila nagtatanggal sa pait ng naranasang takot kanina. Nang lumubog ang araw at baluti ng gintong liwanag ang lungsod, isang mas espesyal na gabi ang inihanda ni Zeke. Alam ni Rome na kapag si Zeke vegan na ang nagplano, walang puwang ang salitang ordinaryo. Dinala siya ni Zeke sa Lazarte, ang isa sa pinakamahal at prestigious Michelin-starred restaurant sa buong Barcelona. Ang buong lugar ay sila lang ang bisita, isang exclusive reservation. Ang restaurant ay matatagpuan sa isang mataas na bahagi ng lungsod kung saan ang tanawin sa labas ng dambuhalang bintana ay ang kumukutitap na mga ilaw ng Barcelona. Nakahain sa kanilang mesa ang mga putahing tila gawa ng mga anghel, mula sa truffle-infused appetizers hanggang sa pinakamahal na inumin sa Europe. Ngunit sa gitna ng karangyaan ng restaurant, ang pinakamatamis na sandali ay nang tumayo si Zeke at lumapit sa upuan ni Rome. Hinawakan ni Zeke ang magkabilang kamay ni Rome at dinala ito sa kanyang mga labi. Ang liwanag ng mga kandila ay sumasailalim sa kanyang mga mata na punong-puno ng debosyon. Rome, sa bawat lugar na pupuntahan natin, sa bawat pagkaing titikman natin, gusto kong tandaan mo na nandito ako. Hindi lang kita dadalhin sa pinakamahal na restaurant, dadalhin kita sa dulo ng mundo kung kailangan. Basta masigurado ko lang na hindi ka na muling matatakot, bulong ni Zeke. Sa gabing iyon, sa gitna ng musika ng violin at ang bango ng mamahaling alak, naramdaman ni Rome na siya ang pinakamayamang tao sa mundo. Hindi dahil sa pera ni Zeke, kundi dahil sa pag-ibig na handang maging kalasag niya laban sa anumang multo ng nakaraan. Ang Barcelona, sa paningin ni Rome, ay hindi na lamang lungsod ng sining, ito ay naging lungsod ng kanilang paghilom. Kinabukasan ay marami pa silang napuntahan at talagang napagod ang dalawa. Hindi na umatake ang PTSD ulit ni Rome. Pagod na pagod ang dalawa sa kakagala, kaya sa sumunod na araw ay puro pahinga lamang ang ginawa nila. Nag-hotel staycation lang ang mga ito, ngunit hindi nawawala ang sweetness ng dalawa sa isa't isa. Pagsapit ng bukas, ang marangyang kotse na sumundo sa kanila ay hindi na patungo sa mga pasyalan, kundi sa isang pribadong hangar. Handa ka na ba sa malamig, misis? Nakangiting tanong ni Zeke habang inaalalayan si Rome paakyat sa kanilang private jet. Kahit saan, Zeke, basta't kasama kita, sagot ni Rome, bitbit ang bagong kumpiyansa. Habang nasa ere, ang asol na kalangitan ng Europe ay unti-unting nagbago. Mula sa bintana ng jet, nakita ni Rome kung paano napalitan ng mga berdeng bukid na purong kaputian. Ang Finland ay nabalutan ng niebe na tila naghihintay sa kanilang pagdating. Paglapag nila, sinalubong sila ng hanging nanunuot sa buto. Nakaramdam pa din ng lamig si Rome kahit balot na ito ng jacket, kaya binalot na siya ni Zeke ng isang makapal na coat at hinalikan sa noo. Isang SUV ang nagdala sa kanila sa gitna ng kagubatan. Doon sa gitna ng mga punong balot ng yelo, nakatayo ang kanilang luxury glass igloo. Zeke, totoo ba ito? Halos hindi makapagsalitang tanong ni Rome pagpasok nila. Ang loob ay napakainit, salungat sa nagyayelong mundo sa labas, pero ang pinakamaganda ay ang bubong, purong salamin na nagpapakita sa bilyong-bilyong bituin. Nang sumapit ang malalim na gabi, habang nakahiga sila sa malambot na kama, unti-unting nagbago ang kulay ng langit. Isang mahinang guhit ng berde ang lumitaw, na kalaunan ay naging malalawak na laso ng lila at esmeralda na sumasayaw sa buong kalawakan. Ang Northern Lights. Room, look, bulong ni Zeke. Ang kanyang bisig ay nakapulupot ng mahigpit sa bewang nito. Ang kagandahan ng langit ay tila humihingi ng atensyon, pero ang mga mata ni Zeke ay nanatiling nakapako sa mukha ni Rome. Sa ilalim ng mahiwagang ilaw ng Aurora Borealis, tila nawala ng saysay ang lahat ng sakit ng nakaraan. Nagsimulang mag-alap ang isang apoy.
Ang mga haplos ni Zeke ay naging mapangangkin. Bawat dampi ng kanyang labi sa balat ni Rome ay tila sumasabay sa ritmo ng pagsayaw ng mga ilaw sa itaas. Sa loob ng glass igloo kung saan ang tanging saksi ay ang kalangitan ng Finland, isinuko muli ni Zeke at Rome ang kanilang mga sarili sa isa't isa. Ang tanging naririnig ay ang mga mabibilis na paghinga at ang tibok ng kanilang mga pusong nag-iisa. Sa bawat pag-iisa ng kanilang mga katawan sa ilalim ng Northern Lights, naramdaman ni Rome ang pagmamahal ni Zeke. Siya ang pag-aari ng lalaking nasa ibabaw niya, isang lalaking handang ibigay ang langit maging ang mga bituin nito para lang sa kanyang kaligayahan. Nang matapos ang gabi niyon, magkayakap silang nakabalot sa makapal na kumot habang ang Northern Lights ay patuloy na naglalayag sa itaas ng kanilang munting paraiso. I love you so much, Rome. Hindi kita pipitawan. Huling bulong ni Zeke bago sila tuluyang dinala ng antok sa gitna ng mahiwagang gabi ng Finland. Pagkatapos ng mahiwagang gabi sa ilalim ng Northern Lights, binigyan ni Zeke si Rome ng isang buong araw na purong pahinga sa isang luxury hotel sa Finland. Doon, tila mga batang magkayakap lang sila sa ilalim ng makapal na kumot habang pinapanood ang pagbagsak ng snow sa labas. Pero alam ni Rome kapag kasama niyang isang Zeke Viga, ang katahimikan ay laging hudyat ng isa namang malaking sorpresa. Are you ready sa London, Mrs.? Bulong ni Zeke habang hinahalikan ng kanyang balikat. Ready na po, sagot ni Rome na may ngiti. Kinabukasan ay umalis agad sila sakay ulit ng private jet. Ang kanilang private jet ay lumapag sa London sa gitna ng makulimlim na panahon. Isang itim na Rolls-Royce ang naghatid sa kanila sa The Savoy, isa sa pinakamahal na hotel sa lungsod. Pero hindi doon nagtatapos ang lahat. Sinimulan nila ang araw sa Buckingham Palace. Habang naglalakad sa tapat ng dambuhalang tarangkahan, ramdam ni Rome ang bigat ng kasaysayan ng lugar. Pinanood nila ang Changing of the Guard at sa gitna ng maraming turista, tila may sariling mundo ang dalawa. Nakahawak ang braso ni Zeke sa bewang ni Rome, tila pinagmamalaki sa buong London na ang queen ng buhay niya ay ang lalaking katabi niya. Pagkatapos ay sumakay sila ng private helicopter papunta sa lugar kung saan makikita ang Stonehenge. Habang naglalakad sila sa damuhan patungo sa mga dambuhalang bato, abala si Rome sa pagkuha ng pictures gamit ang kanyang cellphone. Sa kanyang paggamangha sa laki ng mga Stonehenge, hindi niya napansin ang isang nakausling ugat ng damo at bato. Nawala ng balanse si Rome. Akala niya ay tuluyan na siyang susubsob sa damuhan, ngunit bago pa man dumapo ang kanyang tuhod sa lupa, naramdaman niya ang isang matatag at mabilis na bisig na pumulupot sa kanyang bewang. Sa isang iglap, nahila siya pabalik at sumandal sa matigas na dibdib ni Zeke. Ang bango ng mamahaling pabango nito at ang init ng kanyang katawan ang tanging naramdaman ni Rome. Careful, Mrs., bulong ni Zeke. Ang boses ay malalim at may mahalong panunukso. Hindi nito binitawan ang bewang ni Rome. Sa halip ay mas lalo pa itong hinigpitan. This shows that whenever you fall, I always be there to catch you no matter what happens. Namula ang pisngi ni Rome, hindi dahil sa hangin kundi sa paraan ng pagtingin ni Zeke. Sorry Zeke, ang ganda kasi kaya di ko napansin. No need to say sorry, Mrs. ko. Ano pa na nandito ako? Hinalikan ni Zeke ang dulo ng ilong ni Rome, tila pa ang mga turista sa paligid ay naglaho sa paningin nila. Lagi na lang kitang hahawakan para sure na safe ka, okay? Salamat talaga Zeke. I love you, Mrs. Sabay halik ulit ng mababaw sa labi ni Rome. Alam mo Rome, ang mga bato sa Stonehenge, libu-libong taon na nandito, matatag at hindi natitibag, sabi ni Zeke habang ipinatong ang baba sa balikat ni Rome. That is how my love works for you. From now on, hindi na ako matitibag sa tabi mo. Mula sa Stonehenge, ibinalik sila ni Zeke sa sentro ng London. Sumakay sila sa isang private capsule sa London Eye. Habang dahan-dahang umiikot ang dambuhalang Ferris wheel, tanaw nila ang Big Ben at ang River Thames na kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Sa loob ng capsule,
Habang sila lang dalawa, niyakap ni Zeke si Rome mula sa likod habang kapwa sila nakatingin sa ganda ng London skyline. Sa sandaling iyon, ramdam ni Zeke ang pintig ng puso ni Rome. Ang London ay hindi lang tungkol sa mga palasyo at lumang bato. Ito ay naging saksi sa isang lalaking handang maging sandigan sa bawat pagkadapa at pagkahulog ni Rome. Pagkatapos ng trip sa London, tiniyak ni Zeke na makakabawi ng lakas ang kanyang misis. Isang buong araw silang nanatili sa loob ng kanilang suite, puro lampingan, order ng room service at panunood ng ulan sa labas ng bintana. Ayaw ni Zeke na mapagod si Rome. Para sa kanya, dapat ma-enjoy ni Rome ang travel nila sa Europe. Kinabukasan, sa halip na eroplano, pinili ni Zeke ang mas intimate na paraan, ang pagsakay sa train. Sumakay sila sa Eurostar Business Premier. Sa loob ng kanilang pribadong cabin sa train, mabilis nilang tinahak ang ilalim ng dagat patungong France habang magkahawak kamay na humihigop ng mainit na kape. Pagdating sa Paris, sinalubong sila ng sariwang amoy ng pag-ibig. Hindi sila kung saang hotel lang tumuloy. Dinala ni Zeke si Rome sa hotel kung saan ang bintana ng kanilang kwarto ay direktang nakaharap sa dambuhalang Eiffel Tower. Zeke, ang ganda! Bulalas ni Rome habang nakadungaw sa balkonahe. Ang Eiffel ay tila isang bakal na brilyante sa gitna ng asul na langit ng Paris. Mas maganda sa baba, Rome. Tara! Haya ni Zeke na may kakaibang kislap sa mga mata. Dinala ni Zeke si Rome sa Champ de Mars, ang malawak na hardin sa mismong paanan ng Eiffel Tower. Habang naglalakad sa malambot na damuhan, tila bumalik ang pagiging bata ni Rome. Sa tuwa niya sa ganda ng paligid at sa kislap ng araw sa tore, bigla niyang ginulo ang buhok ni Zeke at tumakbo. Zeke, habulin mo ako, natatawang hamon ni Rome. Natawa namang malalim si Zeke. Ang kanyang baritonong boses ay umalingaw sa hangin ng Paris. Ganyan ha. Huwag kang magpapahuli sa akin, misis, dahil alam mo na kung ano ang parusa kapag naabutan kita. Nagsimula ang kanilang habulan sa gitna ng hardin. Ang Eiffel Tower sa kanilang likuran ay nagsilbing saksi sa dalawang lalaking tila walang pakialam sa mundo. Tumatawa si Rome habang mabilis na umiiwas, habang si Zeke naman ay sadyang nagpapahuli ng kaunti para lang mapanood ang saya sa mukha ng kanyang mahal. Ngunit sa isang iglap, mabilis na kumilos si Zeke. Sa gitna ng damuhan, nahuli niya ang bewang ni Rome at sabay silang napaluhod at gumulong sa damo. Habang ang Eiffel Tower ay nakatayo sa kanilang likuran na tila isang higanting bantay. Hingal na hingal silang dalawa, magkalapit ang mga muka. Ang tanging naririnig ni Rome ay ang mabilis na tibok ng puso ni Zeke at ang malambing na pag-ihip ng hangin. Nahuli rin kita, bulong ni Zeke habang dahan-dahang hinahawi ang buhok ni Rome sa noo nito. Daya mo, ang bilis mo kasi, biro ni Rome, pero ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Dahan-dahang idinikit ni Zeke ang kanyang noo sa noo nito. Sa likuran nila, ang tori ay nagsisimulang magliwanag dahil sa papalubog na araw. Kahit gaano ka pakalayo tumakbo, Rome, hindi ako mapapagod na habulin ka. Sa ilalim ng gintong liwanag ng Paris, sa paanan ng pinakatanyag na tori ng mundo, seryado ang isang halik na hindi lang simbolo ng pag-ibig, kundi simbolo ng isang pangakong hindi na muling mag-iisa si Rome. Sumapit na ang gabi. Para kay Rome, akala niya ay sapat na makita ang Eiffel Tower sa malayo, ngunit iba ang plano ni Zeke. Isang pribadong luxury dinner cruise ang naghihintay sa kanila sa pangpang ng River Seine. Ang barko ay hindi puno ng tao. Sa katunayan, si Zeke ay nagbayad para sa isang exclusive deck para sa kanilang dalawa lamang. Pag-akyat nila, sinalubong sila ng mabangong aroma ng mamahaling pagkain at ang pinakamahal na vintage champagne. Ang mesa ay pinalilibutan ng mga pula at puting mga rosas at sa gilid ay may isang taong tumutugtog gamit ang violin. Habang dahan-dahang naglalayag ang barko sa ilalim ng mga makasaysayang tulay ng Paris, hindi maalis ni Rome ang kanyang tingin sa mga gusaling nagliliwanag sa paligid. Zeke, tingnan mo, yan ba yung Notre Dame? Bulong ni Rome, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa katuwaan. Para tayong nasa loob ng isang pelikula.
Hindi sumagot si Zeke, sa halip tumayo ito mula sa kanyang upuan at lumapit kay Rome. Niyakap ni Zeke ang kanyang misis. Ang init ng kanyang katawan ay naging proteksyon ni Rome laban sa malamig na hangin ng gabi. Actually Rome, I don't want this to be a movie. Bulong ni Zeke, ang kanyang baritonong boses ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan ni Rome. Movies end. I want this to be our journey, a continuous story that never ends. Sa sandaling iyon, ang barko ay tumapat sa tapat mismo ng Eiffel Tower. Eksaktong 10:00 ng gabi, biglang nagbago ang lahat. Ang dambuhalang tore ay nagsimulang mag-sparkle. Libo-libong maliliit na ilaw ang kumikinang ng sabay-sabay na tila mga brilyanteng naglalaglagan mula sa langit. Rome, tawag ni Zeke, seryoso ang kanyang mata. Inabot niya sa kanyang bulsa at may inilabas itong isang kwintas. I promise you the world, remember? Sabi ni Zeke. May isinuot si Zeke na kwintas kay Rome. Hindi ito isang mamahaling kwintas. Remember this, misis ko. This is the one that we bought sa Tagaytay. The one with my name on it. Di ko na nakita yung may pangalan mo eh. I will give this once again to you as a sign of my undying love. Bulong ni Zeke na may makahulugang ngiti habang hinahaplos ang pisngi ni Rome. This is also a reminder that wherever you go, kahit anong dilim ang dumating, ako ay pagmamay-ari mo at hindi ko hahayaang mawala ako sa iyo ulit. Hindi na nakapagsalita si Rome. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha dahil sa sobrang pagmamahal na naramdam niya sa bawat kilos at salita ni Zeke. Sa ilalim ng kumukutitap na Eiffel Tower, muling nagselyo ang kanilang pag-ibig sa pamamagitan ng isang halik na tila nagpahinto ng oras. Ang musika galing sa violin, ang tunog ng tubig at ang ningning ng Paris, lahat ng iyon ay naging saksi. Si Rome ay isang bida ng pinakamagandang kwento ng pag-ibig na naisulat sa ilalim ng langit ng France. Kinabukasan, nagpahinga ulit sila sa hotel ng buong araw bago umalis. Matapos ang isang buong araw ng pagpapahinga, muling lumipad ang private jet na sinakyan nila patungong south. Ang destinasyon, ang Santorini, Greece. Pagbaba pa lang ng eroplano, silalubong na sila ng amoy ng alat ng dagat at ang mainit na halik ng araw. Pero dahil si Zeke Viga ang nag-organisa, hindi sila kung saang hotel lang tumuloy. Dinala sila ng isang pribadong sasakyan sa Iya, ang bahagi ng isla na tanyag sa mga puting bahay na tila nakadikit sa gilid ng bangin. Ang kanilang villa nagpapakita ng karangyaan. May sariling infinity pool na tila dudugtong sa asol na dagat at bawat pader ay kulay puti na nagningning sa ilalim ng araw. Ngunit ang ganda ng Santorini ay may hamon. Ang walang katapusang mga hagdan na gawa sa bato na kailangang akyatin. Habang binabaybay nila ang makipot at paikot-ikot na hagdanan, dahan-dahang bumagal ang hakbang ni Rome. Ang pagod mula sa mahabang biyahe at ang init ng Greece ay nagsimulang gumapang sa kanyang mga binti. Zeke, sandali lang, hingal na sabi ni Rome habang humahawak sa isang puting pader. Ang ganda pero parang hindi na kaya ng tuhod ko ang susunod na baitang. Napatigil si Zeke at lumingon. Sa halip na magbungkahi ng pahinga, isang mapanuksong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Humakbang siya pababa. Tumalikod siya upang maiharap ang malapad na balikat sa likod nito sa tapat ni Rome at dahan-dahang lumuhod. Sakay, misis, simpleng utos ni Zeke. Ano? Zeke, nakakahiya. Maraming tao, pinagmamasdan tayo, bulong ni Rome habang namumula ang kanyang mga pisngi. I don't care about them, Rome. I only care about your tired legs. Ngayon, sasakay ka ba o bubuhatin kita na parang bagong kasal? Banta ni Zeke na may halong lambing. Wala nang nagawa si Rome kundi ang isabit ang kanyang mga braso sa lieg ni Zeke at isandal ang kanyang dibdib sa matatag na likod nito. Sa isang higlap, tila walang bigat na tumayo si Zeke at sinimulang akyatin ang mga hagdan. Para silang mga bida sa isang Korean drama,
Habang dahan-dahang umaakyat si Zeke, nararamdaman ni Rome ang bawat hininga nito at ang amoy ng kanyang pabango na humahalo sa simoy ng dagat. Ang mga turistang nadadaanan nila ay hindi mapigilang mapalingon at mapangiti. Ang ilan ay kinukuhanan pa sila ng litrato, tila saksi sa isang eksenang puno ng wagas ng pag-ibig. Zeke, mabigat ba ako? Bulong ni Rome sa tenga ni Zeke. Bahagyang natawa si Zeke, isang tunog na nagmula sa kanyang dibdib na ramdam ni Rome. Rome, kahit akyatin ko pa ang lahat ng bundok sa Greece habang pasan ka, hindi ako mapapagod. You are the lightest burden I've ever carried. In fact, you're not a burden. You are my sweetest love. Nakarating sila sa tuktok eksakto sa oras na paglubog ng araw. Ibinaba ni Zeke si Rome sa isang pribadong balkonahe na may nakahandang wine at prutas. Doon habang ang langit ng Santorini ay nagiging kulay pink, orange at ginto, naupo si Rome sa kandungan ni Zeke. Pinagmasdan nila ang blue domes na unti-unting nagliliwanag habang dumidilim ang paligid. Ang katahimikan ng Greece ay naging gamot sa huling bakas ng pagod ni Rome. Kinabukasan ay malapit nang magtanghalian nang magising sila. Nag-ayos sila agad para sa gagawin nila sa araw na iyon. Hindi na pinababa ni Zeke si Rome sa matatarik na hagdan ng iya. Sa halip, isang luxury helicopter ang lumapag sa pribadong helipad malapit sa kanilang villa. Sa loob lang ng 5 minuto, nailipad sila nito pababa sa dalampasigan kung saan naghihintay ang kanilang private luxurious yacht. Ayokong mangalay ang binti mo bago pa tayo makatapak sa yate, Mrs. Nakangiting sabi ni Zeke habang inaalalayan si Rome. Pag-akyat nila sa yate, sinalubong sila ng crew na may dalang malamig na sparkling water at sariwang prutas. Doon sila nag-lunch sa gitna ng dagat. May private chef, sariwang lobsters at ang katahimikan na sila lang dalawa. Walang ingay ng turista, walang pagod na akyat panaog. Puro lang lambingan at tanawin na tila abot kamay nila ang langit. Habang dahan-dahang humahawi ang barko sa asul na tubig ng dagat, humiga sila sa deck ng barko, magkayakap sa ilalim ng puting canopy. Si Rome ay mahinang tumatawa habang nilalagyan siya ni Zeke ng sunscreen. Ang bawat haplos ni Zeke ay may kasamang halik. Dinala sila ng yate sa Red Beach at bumungad sa kanila ang naglalakihang bangin na kulay pula. Hindi na nagdalawang isip si Zeke. Hinawakan niya ang kamay ni Rome at sabay silang tumalon sa malinaw na tubig. Sa ilalim ng dagat, sa gitna ng katahimikan ng kailaliman, nagtagpo ang kanilang mga kamay. Matapos ang kanilang paglangoy, dinala sila sa Pyrgos, ang pinakamataas na bahagi ng isla. Doon naglakad-lakad sila sa makikipot na eskinita na puno ng makukulay na bulaklak na bougainvillea. Sa bawat kanto, laging may dalang sorpresa si Zeke. Mula sa pagbili ng pinakasariwang baklava na sinusubo niya kay Rome habang naglalakad hanggang sa paghinto sa isang maliit na art gallery kung saan binili ni Zeke ang isang painting ng buong Santorini. Marami pang pinamili si Zeke na hindi para sa kanya, puro para kay Rome. Zeke, masyado na itong marami, baka hindi na magkasya sa maleta natin, biro ni Rome habang bitbit ni Zeke ang mga pinamili. Then we'll buy another suitcase, simpleng sagot ni Zeke bago ninakawan ng halik si Rome sa harap ng mga lokal na Griego na napapangiti sa kanilang dalawa. Bago matapos ang araw, dinala ni Zeke si Rome sa isang hidden vineyard. Habang naglalakad sa pagitan ng mga ubas, tumigil sila sa gitna ng isang gazebo na puno ng puting kortina. Doon pinanood nila ang huling paglubog ng araw sa Greece. Umuwi sila sa villa nila na pagod at masaya. Doon na din sila naghapunan. Sa gabing iyon, natulog silang magkayakap sa ilalim ng bituin ng Greece. Baon ang tamis ng isang araw na tila walang katapusan ng saya. Handa na sila. Ang susunod na araw ay hindi lang basta biyahe. Ito na ang patungo sa lungsod na magbubukas ng bagong kabanata ng kanilang buhay. Gaya ng ginagawa nila, nagpapahinga sila ng isang araw na walang anumang activities para sa paghahanda sa susunod na biyahe.
Matapos ang isang araw na walang ginagawa sa Santorini, lumipad ang private jet patungong Rome, Italy. Dahil alam ni Zeke ang lahat na pinagdaanan ni Rome, ang unang destinasyon nila ay ang Vatican City. Maagang maaga pa ay nasa St. Peter's Basilica na sila para dumalo sa misa. Pagpasok pa lang nila, tila tumigil ang mundo ni Rome. Ang dambuhalang simbahan, ang mga gintong altar at ang mga obra ni Michelangelo sa paligid ay nagbigay ng isang uri ng kapayapaan na hindi niya nahanap sa ibang bansa. Habang nagsimula ang misa, magkatabing nakaupo sina Zeke at Rome. Ang boses ng koro na umaawit sa wikang Latin ay tila mga anghel na bumubulong sa paligid. Sa gitna ng panalangin, dahan-dahang hinawakan ni Zeke ang kamay ni Rome. Pinagsaklop niya ang kanilang mga daliri at hinalikan ang likod ng palad nito. Tumingin si Rome kay Zeke at nakita niya ang seryosong mukha nito. Nakapikit ito, tila taimtim ding nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Salamat po dahil ibinigay ninyo siya sa akin. Tila iyon ang bulong ng puso ni Zeke. Naramdaman ni Rome ang isang mainit na luha na pumatak sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng pagiging malaya sa anumang sakit. Sa loob ng Vatican, sa harap ng Diyos at ni Zeke, naramdaman ni Rome na tuluyan na siyang ligtas. Ang mga anino ng nakaraan ay tila natunaw sa bawat kumpas ng insenso sa hangin. Matapos ang misa, hindi muna sila umalis. Inilibot ni Zeke si Rome sa loob ng Vatican. Pinagmasdan nila ang Pieta, ang estatwa ng Berheng Maria na kalong ang kanyang anak, at naglakad sila sa ilalim ng dambuhalang dome. Ang ganda rito, Zeke, parang ang gaan-gaan ng pakiramdam ko, bulong ni Rome habang nakatingala sa kisame na puno ng mga fresko. Gusto kong dito tayo magsimula, Rome, sagot ni Zeke habang nakapulupot ang braso sa balikat ni Rome. Bago natin harapin ang buong lungsod, gusto kong mabasbasan muna tayo. I want you to know na in this journey and in our life together, we are always protected. Nagpatuloy sila sa paglalakad palabas sa St. Peter's Square. Handa ka na bang makilala ang lugar na kapangalan mo, Rome? Tanong ni Zeke na may kakaibang kislap sa mga mata. Tumango si Rome, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Paglabas ng Vatican, sa halip na sumakay sa kotse, hinawakan ni Zeke ang kamay ni Rome. Maglakad tayo, Rome. Gusto kong maramdaman mo ang bawat bato ng lugar na ito, bulong ni Zeke. Naglakad sila patungo sa Trastevere, ang bahagi ng Rome na puno ng makikitid na eskinita, mga bintanang may makukulay na bulaklak at amoy ng sariwang pasta. Habang naglalakad, hindi mapigilan ni Rome na mamangha sa bawat kanto. Pero si Zeke, ang atensyon niya ay nasa isang tao lamang. Hindi na malaya ni Rome na umalis pala saglit si Zeke. Zeke, tingnan mo yung fountain, turo ni Rome, pero paglingon niya, may dala na si Zeke ng isang gelato. Nang matikman ni Rome yon ay nasarapan nito at mabilis ang pagkain na parang bata. Natawa naman si Zeke. Dahan-dahan, baka mag-brain freeze ka, biro ni Zeke habang pinunasan ang dulo ng labi nito. Hindi niya ginamit ang tissue, ginamit niya ang kanyang hinlalaki bago ito dinilaan habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Rome. Isang simpleng galaw na nagpakilig kay Rome. Pumunta din sila sa isang sikat na restaurant at sa labas sila na pumuesto. Habang naghihintay sila ng pagkain na in-order, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanila at tumugtog. Dahan-dahang tumayo si Zeke at inilahad ang kamay kay Rome. Zeke, dito? Sa harap ng maraming tao? Bulong ni Rome, pero hindi siya nakatanggi sa titig ni Zeke. Nagsayaw sila ng dahan-dahan sa gilid ng kalsada. Walang pakialam kung sino ang nanunood. Ipinulupot ni Rome ang kanyang mga braso sa leeg ni Zeke habang ang mga kamay naman ni Zeke ay nanatiling matatag sa bewang ni Rome. You look so beautiful under the Italian sun, Rome, bulong ni Zeke sa kanyang tenga. Kahit anong ganda ng paligid, ikaw pa rin ang paborito kong view. Namula si Rome. Marami pa silang napuntahan na mga lugar at marami pang nakainan. Busog na busog nga si Rome.
Habang naglalakad sila pabalik sa hotel, bit-bit ang mga supot ng pastries, ramdam ni Rome ang bigat ng pagmamahal ni Zeke. Hindi lang ito tungkol sa mamahaling pagkain, tungkol ito sa oras na ibinibigay ni Zeke na para siguradong bawat ngiti ni Rome ay totoo. "Pahinga na tayo, Mrs." sabi ni Zeke. Kinabukasan ay nanatili lang sila sa hotel nila buong umaga. Nang sumapit ang hapon, ang sikat ng araw ay naging kulay ginto, ang tinatawag na golden hour. Ito ang piniling oras ni Zeke para sa kanilang pagbisita sa Coliseum. Pagbaba pa lang nila sa sasakyan, sinalubong na sila ng dambuhalang pader ng kasaysayan. Hindi tahimik ang lugar, rinig ang iba't ibang lingwahe ng mga turista, ang tawanan at yabag ng libu-libong tao. "Huwag kang lumayo sa akin, Rome," bulong ni Zeke habang pinupulupot ang kanyang braso sa bewang nito para hindi ito maipit sa dagsa ng tao. Pumasok sila bilang bahagi ng isang private group tour. Habang naglalakad sila sa loob ng malalamig na stone corridors, nagsimulang magsalita ang tour guide. Ipinaliwanag nito ang kasaysayan ng lugar kung saan ang mga gladiator na nakikipaglaban para sa kanilang dangal, ang dagundong ng 50,000 mga tao na sumisigaw noon sa loob ng stadium. Dinala sila ng tour sa arena floor. Pag-akbang ni Rome sa kahoy na plataporma, tumingala siya. Napapalibutan sila ng matatayog na arko at mga sirang baitang ng upuan na gawa sa bato. "Isipin mo, Rome," bulong ni Zeke sa kanyang tenga habang nakatayo sila sa gitna. "Dito sa mismong kinatatayuan natin, a lot of lives were challenged. Many fights ended. Pero tingnan mo, hanggang ngayon nakatayo pa rin ang Coliseum." Hinarap ni Zeke si Rome. Inayos niya ang suot na scarf ni Rome dahil nagsisimula nang humihip ang malamig na hangin ng hapon. "Parang ikaw," dagdag ni Zeke, ang boses ay naging seryoso at puno ng lalim. "Kahit anong hirap ang dumaan sa buhay mo noon, tingnan mo, nakatayo ka pa rin. At ngayon, hindi mo na kailangang lumaban mag-isa. Ako ang magsisilbing pader mo." Napangiti si Rome sa sinabi ni Zeke. Maya-maya, sumunod silang dinala sa underground. Dito mas naging intimate ang pakiramdam. Madilim, malamig at amoy lumang bato. Sa mga makitid na daan, mas lalong idinikit ni Zeke si Rome sa kanyang katawan. Sa bawat kanto, tila sadyang ninanakawan ni Zeke si Rome ng maliliit na halik sa noo o sa pisngi, na tila ba sinisiguro niya na kahit sa gitna ng maraming tao, si Rome lang ang sentro ng kanyang mundo. "Zeke, tumitingin sila sa atin," pabulong na saway ni Rome na namumula na ang pisngi. Natawa ng mahina si Zeke. Ang kanyang baritonong boses ay nag-echo sa mga pader na bato. "Hayaan mo sila." Nang matapos ang tour sa loob, dahan-dahan silang lumabas. Ang langit ay unti-unti nang nagiging lila at kahel. Habang naglalakad sila papalayo sa siksikan, huminto sila sa isang bahagi kung saan tanaw ang buong kadakilaan ng Coliseum mula sa labas. Dito huminto ang mundo para kay Rome. Ang ganda ng arkitektura, ang init ng palad ni Zeke na nakahawak sa kanyang kamay at ang katotohanang nasa Italia siya, ang lugar na katulad ng kanyang pangalan. Sa gitna ng ingay ng mga turistang nagmamadaling makauwi, biglang may isang tunog na narinig. Ito ay musika ng pag-ibig. Isang malambing at madamdaming nota ang nagmula sa violin. Sila ay nasa pwesto na nakaharap sa dambuhalang Coliseum. Unting-unting lumalapit ang tumutugtog. Ito ay nakapikit at tila binubuhos ang kaluluwa sa pagpapatugtog. Ang bawat nota ay tila nagpapahayag ng tapat na pag-ibig. Biglang lumitaw ang dalawang lalaking naka-uniform. May hawak ng mga high-end na cameras at tila sinisiguro na makunan ang magiging tagpo sa hapong iyon. Napansin ni Rome na unti-unti nang humihinto ang mga dumaraang tao. Ang mga ito ay napapatingin sa gawin nila. "Zeke, anong nangyayari?" Kinabahan si Rome. Ang kanyang kamay ay napakahigpit na humawak kay Zeke. "Bakit sila nakatingin, Zeke? Tara na, uwi na tayo." Ngunit hindi kumilo si Zeke. Sa halip, dinala nito ang isang kamay ni Rome sa kanyang dibdib. Ramdam ni Rome ang mabilis at malakas na pintig ng puso ni Zeke.
Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha sa harap ng maraming tao. Rome, panimula ni Zeke. Ang boses niya ay malalim pero nanginginig. We traveled thousands of miles to be here. Spain, Finland, London, Paris, Greece. Bawat bansa, sinisigurado ko na maramdaman mo kung gaano ka kahalaga. But this place is very special to me. The same name of a person whom I called love. Huminga ng malalim si Zeke. Ang bawat nota ng violin ay tila sumasabay sa bawat salitang lumalabas sa kanyang mga labi. I know your past broke you into pieces. I know bad shadow still tries to haunt you. But standing here in front of this Colosseum that has survived thousands of years of storms and wars, I want to tell you this. My love for you is just like this monument. Broken in some parts, maybe, but standing strong, eternal, and will never be conquered. Dahan-dahang lumuhod si Zeke sa sementadong kalsada. Inilabas ni Zeke ang isang maliit na velvet box. Pagbukas nito, isang dambuhalang diamante ang kumislap, tila nakikipagkompetensya sa liwanag ng papalubog na araw. Rome, hindi lang kita asawa sa paningin ko. Gusto kitang maging asawa sa paningin ng mga taong nakapaligid sa atin ngayon at ng buong mundo. I want to build the kingdom with you where you will never ever feel small again. I want to spend every single second of my life making sure you are loved, protected, and honored. Tumulo ang mga putil ng luha sa pisngi ni Rome. Ang paligid ay tila naglaho. Ang violin, ang mga cameras, ang mga tao. Si Zeke lang ang nakikita niya. Rome, my love, my life, my missus. Will you give me the honor of being your husband for the rest of our lives? Will you marry me now and forever? Humahagulhol si Rome. Hindi na siya makapagsalita. Ang tanging nagawa niya ay tumango ng paulit-ulit. Sa gitna ng palakpakan ng mga taong hindi man sila kilala pero damang-dama ang pag-ibig nila. Isinuot ni Zeke ang singsing. Binuhat ni Zeke si Rome at pinaikot-ikot habang ang violin ay tumatama sa pinakamataas at pinakamadamdaming nota nito. Sa ilalim ng langit ng Rome, ang dating sugatang si Rome ay tuluyan ng humilom sa bisig ng lalaking itinadhana para sa kanya. Para kay Zeke Viga, ang paglalakbay sa Europe ay hindi tungkol sa mga tanawing nakikita ng mata, kundi tungkol sa paghilom ng pusong matagal na nagdusa. Maaring matatag at dakila ang syudad ng Rome, ngunit para kay Zeke, walang mas hihigit pa sa kanyang sariling Rome. Ang lalaking kanyang pinili, pinotektahan at ngayon ay hinding-hindi na bibitawan. Dito sa paanan ng mga lumang bato at sa papalubog na araw, natapos ang isang kabanata ng takot at nagsimula ang isang habang buhay na walang hanggan. Dahil sa dulo ng lahat, ang pinakamasarap na destinasyon ay hindi ang lugar na iyong pinupuntahan, kundi ang taong iyong katabi habang pinagmamasdan ang ganda ng mundo.